Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ang tahimik ha. Yan, nagbuhat po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 11 to 14. Gusto ko sana mag-English na pero bakit hindi tayo namin nakaintindihan. Kaya dinagamit ko na lang para mas maipa-unawa. No? Basahin po muna natin. Sa 11. Kaya ituloy ninyo ito, pagsikapan ninyong pagpusin ang gawain na masigasig ninyong sinimulan. At magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo upang guminaw ang iba at kayo naman ang maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Sabi nga ni Pastor Eli kanino, walang tinatari. Sa ngayon ay masagana kayo, kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang mga ngailangan sa panahon na kayo naman ang mga ngailangan at sila naman ang masagana. Sila naman ang tutulong sa inyo, sa gayon magkakaroon nga kayo ng pagkakapantay-pantay. Nato po natin talaga kayo, samahan niyo po ako sa natin, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, binigyan mo naman ako sa Panginoon ng pagkakataon, Panginoon, para mag-share ng iyong salita, Panginoon. Ipon niyo, Panginoon, cleanse niyo, Lord. Sa aking mga kasalanan, Panginoon, para maging dapat ako, Panginoon, maghayag ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. In this all I pray. In the mighty name of Jesus. Amen. Ayan o, tuloy po natin. The four core of principle of giving. Yan po yung pamagat, no? Yan po, no? Number 1, expressing gratitude. Buhat pa rin po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 11, no? Sabi po doon sa chapter 11, kaya ituloy ninyo ito, pagsikapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong sinimulan, at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Paano po ba tayo magpakita ng gratitude para sa Panginoon? May mga pagkakataon po tayo na ginagamit po tayo ng Panginoon. Marami pong ginagamit ng Panginoon. Hindi lang po sa pagbibigay, marami po sa kusina, marami po dito. Kailangan po natin ipakita sa Panginoon na buong puso tayo pong mag-ibig. Hindi po tayo paper-form dahil yun po iluto sa atin dahil yun ang ating task. Hindi lang po basta tayo ng paper-form na matapos natin yun. Hindi lang po inutusan ka na mag-bilis ka, magsayang ka, maghugas ka ng plato. Hindi po natin piniperform yun na matapos lang. Kunwari, dito sa church, natasan ka, kunwari, may gawain ka, kunwari, exhorter ka, kunwari, operatory. Paghandaan po natin, gamitin po natin yung pagkakataon na yun na ipakita po sa Panginoon na naglilingkod po tayo with the love of the Lord. Kailangan po natin ipakita yung ginagawa natin nang may pagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen? You know? Hindi lang po basta natatapos yung task natin. Kailangan po natin gawin yun nang may pagmamahal. Yun po yung pagpapakita ng expressing gratitude. Amen? Pangalawa, honoring God. Sabi po sa chapter 12, sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Ganun po ang pagpaparangal sa Panginoon. No? Pag nagparangal ka po sa Panginoon, hindi po kailangan na may hinihintay kayong kapalit. Sabi nga dito, sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tinatanggap po ng Panginoon. Ganun po ang pagpaparangal sa Panginoon. No? Yung kusang loob natin, yung may pagmamahal, hindi po tayo humingi ng kapalit. Dahil hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Amen? Third is, building the character. Dito po tayo medyo excitement, medyo sometimes may convict po sa akin yan. No? Hindi ko sinasabi na magbigay kayo upang guminaw ang iba at kayo naman ang maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Ang pagbibigay po, no, may dalawang karakter. Minsan, tumitingin tayo pag nagbibigay tayo sa karakter. Pag nakita niyo yung si Congressman yung dumating, halos lahat ng magagandang plato, lahat ng mga gagandang masasarap na pagkain, binibigay natin, no? Pero pag yung, kunwari, yung
bisita nyo, ano lang, ordinaryong tao lang. Yun po, may experience po ako sa ganyan, no? Gusto ko lamang po i-share sa inyo, no? Dahil may reunion po yung pamilya namin. Hindi naman sa pinsan ko may reunion. Pero po siyang 10 anak. Nung dumating yung isa niyang anak, may dalang kamote, may dalang kamote, saging, mga yung galing bundok. Tuba. Dumating, binigay niya dun sa kanya. Tay, may dalang po ako dito, mga galing bundok. Alin ko po ito tay, saging, etc. etc. Sabi nung tatay, Rolly, kumain ka na ba? Oh, nabanggit ko tuloy. Ano, kumain ka na ba? Hindi ko nga po tayo. Sige, magbukas ka muna dyan ng sardinas. May pagkain dyan. Ayan yun, no? Magbukas ka muna dyan ng sardinas kasi may sardinas pa dyan. Anak niya yun, isa niya anak niya. Sa 10 anak niya kasi meron yun eh. Kailangan dumanda. Kasi hindi pa ako nakaluto. Tapos, yung sumunod, dumating na yung biyahe. Dire-diretso naman yung kanyang pamangkin. Lolo! Dumating na po si Tita Opel. Nagtatrabaho sa bangko. Sabi nung anak din niya yun, sabi nung ano niya, ba't tako ka sa atin, Rhea, kumuha ka ng manok. Baka po yung paglaga niyo. That is pantay. Gusto equal, but tumitingin siya sa karakter. Dapat po bilang isang ama, kagaya ng Panginoon natin, hindi po tayo bibigyan kung babae ka, lalaki ka, matanda ka, bata ka, mayaman ka, mahirap ka. Sabi nga ni Pastor Eli kanina, di ba? Yung sabi ni Pastor, walang tinatangi, dapat po tayo pantay-pantay. Kaya nga po, mahirap po pag-build ng karakter. Kasi kailangan po natin sa pag-build ng karakter ay magbasa po ng Bible, makinig po sa chants, makinig po sa preaching ng ating pastor, at saka po, magtuloy tayo ng meditation prayer, no? Kaya napakahirap po yung pag-build ng karakter kasi kailangan po yung long time process. Kasi pag-atin po natin, step by step, process by process. Amen? Dito po tayo sa last meeting needs, Goal 14. Sa ngayon, ay masagana kayo. Kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Sa panahon kayo naman ang nangangailangan at sila naman ang sagana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakaroon nga kayo ng pagkakapantay-pantay. Paano ba tumulong? Sino ba yung dapat tulungan na tutugo sa bedroom? Yung bang nandun sa mga kali, yung bang nangihingi? Hindi po. Ang tinutukoy po sa Biblikan, yung mga kailangan natin tulungan, ay yun pong mga nawawalang spiritual. Yung mga to those who has spiritual loss. Yung mga yung nalalayo, di ba? Yung kalibugang anak. Yun po yung mga hinahanap ni Lord, yung pong mga nawawalang kaluluwa. Second is, yun pong mga to those who want spiritual guidance, yung pong mga nag-aaral, yung mga kagaya po ginagawa ng CID, no? Yung mga pag-aaral sila. Hinahanap po nila yung mga gustong matuto. Yun po yung kailangan natin pong matulungan. And to those who are seeking the kingdom of God. Yung pong naghahanap sa kaharian ng Panginoon. Yun po yung mga dapat natin tulungan. Saan po ba natin matatagpuan yun? Amen? Sa church po, no? Dahil sa church po, ay nagtuturo ng good news of God. Sa church po, nagpipreach ng word of God. At sa church po, nag-i-spread, nag-share ng God will. Amen. Kaya kailangan po natin suportahan ng church, no? Kasi sa church po, dito po sa church, sisipayin, ay dito po ay mayroong mission. Sabi nga ng Pastor Eli. Our mission is to bring people into the presence of God. Kaya suportahan po natin ang ating church kasi kailangan po natin mag-bring ng people into the presence of God. Amen. Praise God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,
I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Manatili po tayong tayo at pasalamatan po ng Lord. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito Panginoon, sa iyong salita Panginoon. Dalangin ko pa ng Panginoon na may pakita namin Panginoon ang aming gratitude Panginoon, kung paano ka namin parangalan Panginoon, kung paano mabuild ang karakter namin Panginoon, at kung paano kami Panginoon magkaroon ng tulong sa panumbahan ito Panginoon sa pamamagitan ng aming mga handog Panginoon. Dalangin ko Panginoon ang handog na ito Panginoon ay maging mabuting sa iyong Panginoon sa iyong kaluwalhatian Panginoon. Makatulong Panginoon sa mga gastusin ng bahay panumbahan ito Panginoon upang patuloy na masuportahan Panginoon kung ano yung mga activity ng bahay panumbahan ito Panginoon, dahil alam namin Panginoon na sa iyong kaluwalhatian naman po Panginoon yung karurungan ng bawat ginagawa sa bahay ng panumbahan ito Panginoon. Salamat Panginoon sa mga ginamit mo Panginoon, sa mga kapatiran Panginoon na patuloy na nagbibigay Panginoon. Ikaw na po Panginoon ang patuloy na mag-bless sa buhay nila Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbalik ng biyaya Panginoon. Ano man po yung mga desire ng kanilang puso Panginoon, sa kanilang kumpanya, pamilya, trabaho, health Panginoon. Ay ipagkaloob mo Panginoon dahil alam namin Panginoon na ito ay sa kabutihan Panginoon. Salamat po Panginoon, ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.